Hello po uli, isang magandang araw po. Okay, bilang pagpapatuloy po ng ating pong aralin ano, sa aklat ng Genesis, Book of Genesis, atin pong pag-aaralan naman ngayon itong tinatawag na Septuagint sa kasaysayan po ng Biblia. Ano po? So, since tayo po yung mga nagtuturo, nag-aaral ng salita ng Diyos, so importante po na maintindihan din po natin yung historical account naman, I mean yung mga pinagmulan na kasaysayan kung paano po na-translate po yung mga Biblia, no? Okay, dito po sa MacArthur Bible Handbook, nabanggit po yung salitang Septuagint o kilala rin po yun sa 70 o 72. Nang ibig sabihin po niyon, ito po ay salin ng Biblia sa version ng Greek o ng Griego, from Hebrew to Greek version ng Bible. Okay. Since sinasabi po ng ating aralin na ang Biblia ay nagsisimula sa isang usapin patungkol sa pagkakaroon o hindi ito nagsisimula sa isang usapin para sa pagkakaroon ng Diyos, kundi ito ay nagsisimula sa pagtanggap ng ating buhay na ang buhay natin ay nakasalalay o nakadepende sa ating Diyos lamang. Ano po? Okay. So meron pong mga sinaunang Griegong version ng Lumang Tipan, ano, na tinatawag po itong Septuagint o 70. Ibig sabihin po nun meron pong 70 o 72, 72 numbers po ng mga Jewish o ng mga Jew o ng mga Israelita, mga scholar na nag-translate po ng Bible from Hebrew to Greek. Okay. Right. Since sa Book of Genesis, sa aklat po ng Genesis ay ito po yung pinakaunang aklat, right? Nang ibig sabihin po nito, in the beginning, right? Sa simula sa Tagalog naman po yung Genesis. Okay? Siningit ko lang po. Ngayon, sagutin po natin, tingnan po natin yung word na Septuagint ayon po sa ating mga kaaral Ito ay kilala rin bilang 70. Ito ay salin o translation ng Biblia Bible from Hebrew to Greek. Okay. Na ang pangalang Septuagint ay nagmula sa salitang Latin para sa 70. Sabihin po, meron pong mga scholar, 70 to 72 scholar ng Bible na mga Jew, mga Hudyo, na nagsalin o nag-translate po ng Hebrew into Greek. Okay. Sinasabi po na yung pagsasalin na ito ay ginawa ng from Hebrew language into Greek language sa Bible noong ikatlo at ikalawang siglo before Christ sa Alexandria, Egypt. Okay? Na habang ang Israel ay nasa ilalim ng otoridad ng Greece sa loob ng ilang siglo, ang wikang Griego ay naging mas karaniwan sapagkat sila nga po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Greek, ng mga Griego, itong mga Israelita. So, yung first language po na ginagamit po nila doon ay mga Greek. So, since sila ay mga Jew, di po nila maintindihan itong yung Biblia, yung salita ng Diyos. Kaya po ang ginawa ng mga according dun sa mga 70 o 72 number of persons ng mga Jew, in-translate po nila yon. Actually, sila po ay ayon sa pag-aaral, sila po ay mula sa 12 lipi ng mga Israelita. Okay. So, bakit sinalin ng wikang Hebreo sa wikang Grego? Yun nga po, gaya po ng nabanggit natin, sa ikalawa o unang siglo before Christ, karamihan sa mga tao sa Israel ay nagsasalita ng Griego bilang kanilang pangunahing wika. Kaya naman nagsikap na isalin, talagang sinalin po nila yung Bibliang Hebreo sa Griego upang ang mga hindi nakakaunawa ng Hebreo ay magkaroon ng Biblia o ng kasulatan na sa isang wika na kanilang naunawaan. Ito nga po ay tinatawag na Septuagint na kumakatawan sa unang malaking pagsisikap sa pagsasalin ng isang makabuluhang salita mula sa isang wika patungo sa isa pa. Again, ito po ay version ng Bible na tinranslate ng 70 hanggang 72 numbers ng mga Jew according to sa 12 tribes
para mas maunawaan po yung word of God ng mga Jew, ng mga Israelita in their own in the language of Greek. Kasi again, yung sila po ay nasakop ng mga Griego that time, ano. Okay, then ito pong ating nakikita ngayon, yung pong different manuscript po sa Old Testament, ano. Meron pong tayong nababasa at nakikita diyan yung Mosaic Testament, Noahic Testament, okay, Samaritan Pentateuch, yung Quadraterium Decim, Septuagint 70 at yung Masoretic ah, manuscript sa Old Testament. So, yung atin pong pinag-uusapan ngayon is yung Septuagint. Nakikita niyo po diyan, yung language po niya is Greek. Okay, yung lugar na kung saan po na-translate ito ay sa Alexandria, Egypt. Okay, sa kabuuan po na 70, pero ayon po sa iba 72 po na bilang ng tao according sa 12 tribes noong 282 BC. So nakita ko po doon, itong ating pong ano, credit po sa reference po natin from bible.ca. At sinabi po ni Lord sa John 10:35 that scripture cannot be broken. Talagang hindi po mapuputol, hindi po mapapatid, ano. And then yung transmission po ng Old Testament from 1446 BC hanggang 350 AD ay makikita po natin dito. So, yun po ano, yung pong Septuagint makikita niyo po dito sa bandang gitna 282 BC, pero nag-umpisa po 'yan sa Mosaic Testament na dun po nakasulat yung hieroglyphic Hebrew sa Sinai, yung pong Ten Commandments, yung Book of Law na sinasabi po, ano. And then yung 1050 before Christ, nandun po yung translation to Paleo Hebrew, okay, in Rama naman. Then 623 before Christ, si Josiah finds lost Paleo Hebrew Torah, nagkaroon po na tinatawag na Samaritan Pentateuch. Okay, yun po ay galing po yun kay Josiah Paleo Hebrew, ano. And then 458 before Christ, again nandun po yung Quadratism, ano, Ezra translation to Aramaic Hebrew. And then yun nga po ang kasunod, dito na nga po yung Septuagint 70, yung translation po from Hebrew to Greek. Okay, na kung saan ayon po sa reference, sa research po natin, ito po ay dinidistribute every time po nang meron po silang weekly Sabbath worship, yung pong kopya ng Septuagint, okay, ng Greek Bible. Okay, and then nakita niyo po dito may cross symbol, meaning yun po yung time na ni Lord, ano, 33 AD po yun, no? So doon na po nila na nag-umpisang basahin po yung Bible in the Greek language. Okay, yung Septuagint. And then 36 AD, nandun naman po na yung New Testament, yung Book of James. Okay. So ito po yung transmission po ng Old Testament, ano, translation to different languages. Then also ito po yung evidences naman natin pagdating po sa Greek Septuagint, ano. Ibig sabihin naka-preserve po yung word, ano, archaeologically sa Old Testament, nakasulat po ito in Greek. Kaya Greek Septuagint. So na-discover po ito is 150 before Christ. Po yung Book of Deuteronomy 23, chapter 23 to 28. Okay. Then ito naman yung Book of Jonah na kung saan nasulat po yan 759 BC. Pero yung mga discovery po nito was in 50 before Christ. Okay, so ganun po. Kaya po yung sinabi po ni Lord ay talagang totoo. Yung salita niya, yung word of God, cannot be broken. Kaya nabanggit po ni Lord, ano. Hanggang ngayon, nababasa pa rin po natin. Ito naman from Book of Micah. Okay. Then, ito naman na yung kay Zechariah. Book of Zechariah. Alright. Then, ito naman po yung
original alphabet of Ten Commandments. Makikita niyo po, symbolical po ito, Mosaic Hieroglyphic Hebrew. So, from 1959 to 1050 before Christ. Okay, so yun po yung ating pong mga nakuhang mga information pagdating po sa ating aralin Septuagint. Okay?